Kamusta Aries? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong energy para sa iyo. Kukuha muna tayo ng mystical card at saka dalawang angel number. Mamaya aalamin natin kung ano ang energy mo, ang energy ng person mo, ang energy ng relationship. Meron ding additional cards at sa huli ay charms. Babasahin ko sa inyo yung meaning nito sa booklet, Honeybee. Pinapayuhan ka ng card na ito na kailangan ng give and take sa situation at kung meron mang pagkakamali, kailangan ng pakikipag-ayos. Makipag-communicate ng epektibo. Ito naman ay truth. Pagkatapos na malaman mo kung ano man yung katotohanan, merong ending sa situation. At new beginning para sa katotohanan. Intuition. Mas i-develop mo pa yung talas ng kutob mo. Kasi tama yung nararamdaman mo. Para makakonek ang guide mo sa iyo, yung talas ng kutob mo or pakiramdam ang gagamitin. Itong protection naman, protected ka ng spirit guide mo. Kaya nga, ginagamit yung talas ng kutob mo para makakonekta sa iyo. Na para hindi lang yung sarili mo yung maprotektahan mo, kundi pati na rin yung mga taong nasa paligid mo. Alamin naman natin ang angel number mo. Affirm. Real love is coming into your life. Your twin flame is attracted to you. Type yes if you believe. Yan yung matagal mo nang pinakihintay, yung taong kaparehan ng mindset mo, yung makakaunawa at totoong love. 555. Speak as if it is already happened and it will. Type yes if you agree. Pag malaking tiwala mo sa may kapal at saka sa sarili mo, yung hindi pa nangyayari, makukutuban mo na mangyayari. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna natin ang cards mo. 10 of Pentacles, the Temperance, at 7 of Cups. Pinapakita ng mga cards yung pagsusumikap mo. Kaya nagkakaroon ng achievement, success, kasi meron kang purpose sa buhay na gusto mong makamit. Kahit na nahihirapan ka sa sitwasyon, nababalanse mo pa rin yung nasa isip mo at saka nararamdaman. Kaya binibiyayaan ka, tinutulungan ka ng spirit guide mo na makamit yung mga pangarap mo. Marami kang magiging choices, mga opportunities na makakatulong para sa pag-grow mo. Sa career, marami ka pang malalaman at saka matututunan, nakadalawang cards ka na. Ang ilan sa inyo, yung maliit na negosyo mo ay mapapalawak mo. Kasi may patience at saka willing ka na matuto.
kung ano yung makakapagpadagdag sa kaalaman mo patungkol sa negosyo. At kung nababagalan ang ilan sa inyo sa pagdating ng tagumpay, kailangan mag-set ka ng goals at saka konting pasensya. Darating yung nakalaan para sa iyo. Para sa ilang single, meron kang person na mamimit na marunong rumespeto at saka gusto na rin niya na magkaroon ng sariling pamilya. Kahit maraming person ang nagkakagusto sa iyo, hindi ito yung interest mo. Ang ilang single naman, meron kang person na nagugustuhan pero sa ngayon, hindi ka pa makapagdesisyon. Para sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo, payapa, stable, yung relasyon niya ng person mo. Pero, minsan may mga hindi ka rin nagugustuhan na behavior sa person mo. Ito naman yung cards ng person mo. Strength in reverse, Page of Swords, at 3 of Pentacles. Pinapahiwatig ng cards ng person mo na kailangan niya munang dumistansya lalo na sa busy niyang buhay para mas makita niya ng klaro kung ano yung mga dapat niyang i-priority na para mapunan yung kakulangan sa buhay niya. Matuto ring makinig at huwag masyadong maging defensive. Kailangan ng teamwork sa relasyon o kaya sa career. Para yung mga plano mo ay magkakaroon ng katuparan. Lakasan mo din yung loob mo. Sa financial, hinay-hinay sa paggastos, maging wise sa paggamit. Makakaigi din na makinig kahit hindi mo sundin yung opinyon ng iba patungkol sa financial. Kasi may sitwasyon sa buhay mo na hindi pwedeng ikaw lang yung nag-iisip o kaya walang teamwork. Kapag may tulong ng iba, mas lalo mong mapapadaling makamit yung financial goals mo. Para sa ilang single, kaya hindi ka makahanap ng mabuting partner. Kasi ang ilan sa inyo, hindi mo tinatapos yung relasyon mo. Kumbaga, iniiwan agad sa ere. Kailangan ng patience at saka yung katotohanan sa kung ano yung totoo mong nararamdaman para yung relasyon mo magtatagal. Meron pa rin darating na potential person. Mapapansin niya na gusto mo siya. General reading ito guys, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at saka ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang ilan naman na nasa relationship, pahalagahan mo yung person mo at saka yung konting problema hindi na dapat pinapalaki. Yung pinagdaraanan na hardship sa relasyon ay pinagdaraanan din ng iba, kaya malalagpasan mo ito. Kailangan na effort at saka yung communication para maayos nyo ng person mo yung mga issues. The Star, the Hangman, at the Death. Ito naman yung para sa relationship. Pinapakita sa cards na ito na isa sa inyo ng person mo ang matulungin, hindi lang sa person, kundi pati na rin sa kapwa. At dahil sa kabutihan mong loob, alam ito ng universe, kaya yung mga pinagdaraanan mo sa buhay ay malalagpasan mo na parang walang nangyari. At mas lalo mo pang makikita yung katotohanan sa situation mo or kaya sa relasyon. Magkakaroon ng bagong simula. Ito kasi yung best way na para makasurvive ka sa anumang situation. Yung harapin ang bago at positibo. Ang ilan sa inyo sa kalusugan magkakaroon ng healing at saka ang ilan sa inyo kailangan mong maki-cooperate para mapabilis yung healing mo kung meron ka mang illness.
Huwag mong isipin na wala ng improvement yung kalusugan mo. Merong pagbabagong darating. Ang ilang single kaya nagkakaroon ng delay sa buhay mo, sa career o kaya sa relasyon kasi nakadalawang cards ka na kailangan mo nang i-release or i-let go yung mga bagay na hindi naman nakakapagpasaya sa iyo. May i-apply mo ito sa sarili soon. Mag-iiba na yung pananaw mo, pero sa positibo. Ang ilan sa inyo sa relationship, nakadalawang cards ka na nagkakaroon ka ng problema sa relasyon kasi merong person na nagbabalik kahit may karelasyon ka na. At hindi dapat questionin kung ano yung nangyayari sa relasyon mo ngayon. Ang dapat mong isipin kung ano yung nangyayari sa iyo. Kasi okay yung relationship niyo eh. Ikaw lang yung may pagkalito. At ang dapat gawin ay i-let go na yung mga old pattern. Mas i-open na kung ano yung makakapagpabuti sa relasyon. Ito yung additional card, the Fool. Merong bagong simula sa love life at saka sa career. Itong bagong simula na ito ay magbibigay ng tagumpay sa iyo. Magbibigay katuparan sa mga pangarap mo. Itong the Devil naman, merong mga panahon na makakaya mong makontrol yung galit mo or pagkairita. Kailangan makipag-communicate sa person or sa kapwa nang maiintindihan ka. Huwag pairalin yung galit. Itong the World naman, may mga mai-encounter ka pang challenges sa future. Huwag mong pagdudahan yung kakayahan mo kasi masusolusyonan mo yung problem na darating sa iyo. At saka sa future, makakamit mo na yung happiness at saka tagumpay. Ipinapaunawa ng mga cards na bago mo makamit yung tagumpay, kailangan marami ka munang matutunan. Ito naman yung charms na posibleng hanggang dito makaresonate ka o kaya hanggang sa mga tarot cards lang. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Cancer, Aries, Gemini, at Taurus. Ang next naman ay letters na posibleng nandito yung letra ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.